Good morning mga igsoon. Morning. Salamat kay Pastor sa formal nga pag re-introduce sa ako ang kagalingon. Wala na kailangan ako ni si Meljun Rijoles. And sa gingon ni Pastor Mitch, nagtabang-tabang ko sa PowerPoint Bayuan before nga kanang nag-prepare pa ko sa ako ang samuang kaminyoon. Dili ba ilalim nang mag-prepare ta? No? So kinahanglan ta ka mo ituyo jud siguro sa Ginoo nga kanang gitest amo ang distance ba. If true love na siya, bisag bulagon man maglayo ka distance, siguro kung ako sa tawanon lang, di na ko makaya gyud. Isa mo ang duwa ako mo jay milingamon. Ako mo jay mangita. Siya murag okay raman. Pero I'm the person nga na personality nga inana ba. Ako mingamon, ako mangita. So dili ko may mutang, sige ko na niya. But pasalamat sa Ginoo gitaga ko jag grasya nga kalawutag gyud ko nga na wala jud na break among relationship nagpadayon gid mi kay nasayod sad mi nga ang amuang nagpatungaan sa mong relationship is ang tinudog buhay kay Dios. Okay? Kung ang Ginoo na gani ang mag-usa sa inyuha no as couple, wa gyud makabulag ana. That is a strong kanang muna siya pinakakusgan nga muhawid sa inyong relationship ang Ginoo mismo nga nagpatiliwala sa inyong nga relationship. So much for that. So much for about me. Our message today for series break is titled A Unique Love. Maklaro natin sa likod. A Unique Love. Right? Anong unique man ni siya nga love ato ang istoryahan karon. Okay? So I hope na natin ma-learn karon gikan sa pulong sa Ginoo. This is not my words. That this is the word coming from the Bible, the Holy Word of God. Let's pray first. Ito pangayon ang panalangin sa Ginoo, ang blessing sa Ginoo sa iyang pulong karon nga buntaga. Let's pray. Father, we thank you for your presence in our midst today. Thank you, God, that imo ang gi-preserve among mga kalawasan kanami Lord maayo nga health karon. Lord, dala mi nimo diri safe and sound. Thank you, Lord, for providing our daily needs, especially Lord among pagkaon and kinahanglan mo Lord matag-adlaw. Thank you, Lord God, nga wala jud ka Lord napakyas ug nasipyat Lord sa pagprovide sa mga kinahanglan. Lord, thank you that today we can gather as a church, maka-learn Lord pag-usab sa imong pulong, and I pray Holy Spirit that you will just give us attention and focus Ginoo sa pagpaminaw sa imong pulong to learn everything as much as possible Ginoo. I pray you keep us awake. I pray you give us kanang attentive minds and receptive hearts this morning, oh God. We pray this with thanksgiving and ours in Jesus' name. Amen. So, unique love. Ato ang passage, babasa na ito karon ng buntag is from 1 John chapter 4, verses 7 to 12, and verses 19 to 21. So, if you have your Bibles with you, pakliya lang palihog yung mga Biblia, if na may mga Bible na nagdala. Sa 1 John, nasa sa New Testament, sana siya sa mga letters ni epistles or letters sa New Testament. So 1 John, 2 John, 3 John, but sa 1 John chapter 4. So if wala may Bible, so okay na po kay ako pong prepare ang slides diri para dili ako mahasol pa. Diba? Basa na lang mo diri. Alright, beginning in verse 7, chapter 4, 1 John. Kung basahon, no? Akong gigamit nga version, by the way, is, or translation is NLT, New Living Translation. Beginning in verse 7, Dear friends, let us continue to love one another. For love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. Verse 8, But anyone who does not love does not know God, for God is love. Verse 9, God showed how much He loves us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. Verse 10, this is real love. Not that we love God, but that He loved us and sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Verse 11, dear friends, since God loved us that much, we surely ought to love each other. No one has ever seen, verse 12, no one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us, and His love is brought to full
expression in us. Verse 19, same given in 1 John chapter 4. We love each other because He loved us first. If someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? And He has given us this command: those who love God must also love their fellow believers. May the Lord will bless the reading of His Word. Taas, no? So kung mawali ko, itong mga nakadungog na sa kung mawali, yan hindi ko mawali. Taas yun akong passage. And, ganahan ko nga, ang Ginoo yun mismo ang speak, no? Dili, kung buot pa lang, ako mabuot mawalihon ko, ako na lang basahon ang pulong sa Ginoo, sige. Kaya ganahan ko mas daghan pa yun ang pulong sa Ginoo, malunggan na to, kaysa sa pulong ra sa tao ba. But this interpretation, this message is directly coming from the Word of God today. So I hope nga, ato nihatag atong attention, ato maminaw ta og tarong, ato ang surupon tanan, no? Ato i-absorb tanan unsay atong ma-receive sa pulong sa Ginoo karong adlaw. So the question that we're going to answer for this message today is how to how to love like a Christian in this bitter world. Sabi saya pa, unsaon nako nga ako makahigugma ko sa sasama sa usa ka Kristohanon dinhi nga mapait nga kalibutan. Ano makaingon mo ko nga mapait ang kalibutan? I don't know if naglanto og Diyos o naminom og Diyos, di ba? Or asa mo nagkuha sa iyong Diyos? Maybe sa inyo wala mo time og Diyos, no? Christians, I encourage you, please make time. Tingnan naman, kita mga Kristiyano, dili dapat nato i-neglect, no? Kung sa'yo nagkakitabo sa kalibutan. And there's a lot of reasons. One is so that kabulutan kung sa ito ang puwan sa kitabo sa kalibutan. Alright? Ang usahay kita nga, ako na mo kay parents, no? Nakitabo sa mo, ako may mahimong reporter sa balay. Kaya kung ginikanan, wala sila kalibutan, kung sa'yo nakitabo sa kalibutan na, kabulo baka nga, muni mo na. Uy, mo ba? Di ba? So ako pa ay mahimong reporter, ako pa mo basa sa detail, sa report, sa kung ginikanan, para makaibalo siya, sa sa'yo balita. Eh wala din yung kalibutan. Pero kung lito may ugamit sa balaya, may TV, may radyo, tanan nga pwedeng gamiton para lang makadungog balita. Pero wala siya yung interest makibalo sa balita. Nga naman. Unsa ito makita sa unsa itong kalagmitan makita sa balita? Good news? Bad news. So dito ganahan pagsigig lang daw balita nang ihatag ka balita sa tuwa puro bad news. Okay? Pero guys, muna siya ang realidad sa kalibutan. Makita nato nga bad news ato ang madunggan sige sa balita kaya nga naman ang kalibutan kay bitter. Pait kayo ang kalibutan. Huwag mo na siya ang realidad. Huwag di na to dawaton nga mo na siya ang realidad sa kalibutan. Dili na to ay balan unsa ang kanang pamaagi sa Ginoo nga gamiton kaniya. Nga ma-influence nato ang kalibutan. Makatag ka kay mo ta og difference sa kalibutan. Right? So mga Christians, I encourage you please make time. Disiplinahan yung kagalingon to watch news, to hear news. And if you see negative, bad news, then think of positive way that you can do as a Christian. Example, kadungog ka balita nga di murder or word for the word, no? Na naghikog, nakabulo ka, na pamilya nga nasakit. You don't know the family, you know, pero nakayamay mo as a Christian to pray for that family. Someone na gamiton sa Ginoo to bless them, to help them. Alright? If wala ka naglantaw sa news, wala ka kabalo sa tao sa kalibutan, no? One day, pulihan na ang mga tao atong trabaho tanan. Pulihan na og AI. Nakadungog mo sa AI. Dili na iyong silingan na. Si AI, di na siya. Lain to siya. AI, sa English, is Artificial Intelligence. Alright? So, kaya wala makailantalantaw news, nasyak na lang ka, uy, anong puro naman yung robot? Wala ko'y trabaho. Wala ka kabalo nga, ang kalibutan, naginihinay na, kuha sa ato nga,
ato ang kalipay, ato ang kinabuhi mismo. Para ta niya og kanang unsay mahimo ato as human beings. Kay naa na ikapuli nga tawag nga AI mga robot. Kasi nagalataw diri sa salida nga anay mga robot. Tama, action movies nga anay mga robot. Imo sila robot, din ang mga robot isungkol sa tao, din pampatay ang mga tao urot. Nay posibilidad mitabo na siya sa future. Di ikaw, napusilan na ka mga kabalo. Nga na robot dito mong kasurya. Alright, so guys, please, kanang ako yun siya ingari nito mo pagayo. That so that atong mga mata is ma-open sa unsay reality sa kalibutan. That our world is getting so much worse and worser. But as Christians, we can do something about it. And we can make a difference. And ako i-share lang ang gamay nga portion sa ako gibasa ang article. No, kaya ako tigbasa nito, news, article, everything, mga information. Una ko ang lingaw, ako ang free time, no? Kanang kong digest of mga information. And so, gamay na siya, portion na rin siya sa usa ka article na gisulat sa Christianity Today. If namo internet, search christianitytoday.com. Mga Christian content na Christian articles about what is happening in the world. So, Christianity Today, nisulat sila ang article, gitay tulad niya og 4 views on what American Christians think about the Israel-Hamas war. Isulat ni siya ni Jason Casper. So, gamay na kayong portion sa article. Yung sabi, that most Christians, akong gibutang wala diri, pero gamay kayo siya, so ako na lang basahon. That most Christians name the media as the biggest influence on their thinking about this conflict. Ang war ba sa Israel at Hamas. So ang ilahang number one influence sa mga Christians sa Amerika of information is the media, the news media, the news outlet. 44%. Not the Bible, 27% is pretty shocking. Only small percentages say that their church, 12%, or Christian leaders, 10%, influence their opinion at all. It just goes to show that Christians are no more immune from the zeitgeist than anyone else. Yung zeitgeist is spirit of time. Usay uso, usay trend. So mga Christian daw, kabalo na mo sabay sa trend. Pero kaya siya mga Christian is katong naa sa Amerika. Kita ambot na lang. Kung nakasabay ba ta sa unsay trend sa kalibutan. Kabalo ba ta unsay trend sa kalibutan karon or wala. It also points to a lack of leadership among pastors who are not helping their flocks think through one of the most important conflicts of our day. Only 14% have heard support for Israel voiced in their churches. So what I want us to understand is, bisag na siya nga research, gikandak sa America, but I don't think dili ta makarelate, no? Na kung makaduog ta og sa war, because madungga na dili na siya kanang bag-o sa tuwa. Okay? Niagi na ta og war kaniadto. Diag isakop na ta karaghan ta gisakop. Kabulo ta unsay situation sa gira. And sa kung giingon that kitang mga Christians atong i-ask atong self kay nasayod ta nga ang kalibutan, bitter sila kaayo. And war is real. And if mo study ka no sa tinut-anay nga pangitabo, nganong kaning war nga makita nimo sa news is this war na makita nimo sa news is only a result of a war nga dili nato makita. And if you're thinking I'm talking about spiritual warfare, no. I'm not even talking about spiritual warfare, but it's directly related to that. I'm talking about conflicts between relationships. If wala mo kabalo sa inyong economics, okay, anong progress ang ekonomiya sa tibuok kalibutan? Law sa mo, di ba? Natay ginatawag na term nga globalization market.
So what countries do is they share products towards other. Kung nag-barter ba, no? Kung na ang China, for example, provide sila of technology, ang US provide sila of other means of product or exchange ba. So ekonomiya is balance, no? Patungod kay ang kalibutan nagka-bitter, nagkadelikado ang ato ang globalization. Nagkadelikado ang relationship sa mga countries, kina sila yung mga conflict nga dili nato makita kay ilara man ang itago, makita ra nato tungod sa mga nakita nato sa news. Kanang news result na siya sa tinuod nga conflict nga nitabo between these people. Alright? And dili na siya sa countries, no? But bisan sa mga tao sa itong palibot nga walay atong mga nailan nga silingan, mga parinti na to, kay gagawa na to, nga wala sila Ginoo. Kunya na sila conflict, wala ginawa na conflict. Kung sa inyo makita, gira sa balay. Okay? So normal na siya guys, nga muna siya ang nakitabo sa kalibutan. Kung wala pa kay baluan na, I don't know. I don't know nganong wala ka kay balo kay muna siya nagpalibot sa tong kinabuhi karon. Bitter kayo siya, bitter kayo ang kalibutan. And so we have to ask this question again, no? How to love like a Christian in this bitter world. Kumusta kita mismo nga mga Christians, kumusta man ato ang relationships with fellow Christians. And I know that the church, as a whole, is trying their best to teach Christians how to love those who do not have God. Ito mga unbelievers ba? Okay? Muna siya ang gospel, no? Sa atong masimbahan. Muhalita kung saan ito pag-show atong love sa mga unbelievers. But how about showing love to your fellow believers, to your fellow Christians? So today, I'm gonna speak on that. I'm gonna talk about for us how to truly show our love for fellow Christians. Okay, this question I want us to wonder: what do you think is a priority? A stranger who needs your help, or a family member who dislikes you and has issues with you, but also needs your help? Kung sa iyon, kung sa may imong mas unahon, itong stranger, kani siya nga wala ka kaila, okay, nga nangaytawag nimo. Baka kaila wala ko relationship. Baka kaila siyang pangalan, baka kaila wala siya kapuyo. Alright, stranger ha. Nga siya tabang nimo. Kung sa may unahon, kani siya nga wala ka kaila or katong family member nimo nga naa kay strong relationship ato ibutang anak or igsuon nga bisag bulyagon ni siya, bisag kusking musukol nimo, pero nakinalan siya og tabang. Asa man imong unahon? Katong kakaila or katong member sa imong pamilya? Member. Siyempre, bala dili magkauyon inyong personality, inyong batasan, no? Dili man nimo malimod nga igsuon gyapon mo siya, mama gyapon mo siya, papa gyapon mo siya, family member na. Isang baong nagagubot mo, blood is thicker. Sakto ba? The same with the church. We are one family. Family of God. Alright? Kusog kita mo, sa ko lang obserbahan na, kusog kita mo effort to show our love to the strangers. But we forgot to spend time to, hang out with our fellow Christians. Or to show love, to give extra care sa mga ibsuon diyan sa Ginoo. I want us to focus on that today and gikan sa pulong sa Ginoo atong gibasa ganiya, no? Nga unsaon nato pagpakita na siya nga gugma sa atong isig kay igsuon diya sa atong pamilya sa Ginoo. And again, ako ibalik na relationship is so important to the church because we are one family. Usa ta ka pamilya diya sa igsoon. Sa diyang gidawat nimo si Jesus Christ kay mo ang Lord and Savior, mahimo kang mga membro sa pamilya sa Ginoo. So if your answer katong ganiya is a family member, you are very correct. But again,
That is because of our relationship with each other. Nag-unite na ni God as one family. Kay dili kay tungod misimba ka dire, dili tungod kay gi-invite ka, nahimo na tayong automatic no, nga pamilya sa Ginoo dili. Alright? Sa dihang nimo ka og desisyon nga gisalig ka ni Jesus Christ nga luwason ka ni sa imong sala, nagaamot kinabuhi wala katapusan. Diyang a moment sa nidawat ka ni Jesus Christ na imo ka nga family member sa family of God. Right? I just wanna make sure no, klaro na siya. Na dili kay tungod disimba ka sa Grove Point or disimba ka nga sa church or nag-invite ka, pag-apil nimo, nimo tayong kang automatic pamilya sa Ginoo. Alright? Dili na siya mo eksakto nga gitulo sa pulong sa Ginoo. Okay, may mo kang legit nga anak sa Ginoo if gidawat mo si Jesus Christ nga imo nga Savior and Lord. And tuo kaniya nga gipasaylo imong tanang sala o nakadawat kag kinabuhi walay katapusan one day. Makaingon ka today that 100% I am going to heaven because ang pamilya sa Ginoo ilahang eternal home is asa man sa langit. If makaingon ka na 100% then you are a legit nga anak sa Ginoo. Usa ka member ka sa pamilya sa Ginoo. I just want to share my experience growing up, before ko nimo Christian, my family kanang gituluan mi sa akong ginikanan. I don't know if this is unique sa akong pamilya or sa inyo nga ba si makarelate mo no? Kituluan mi sa among ginikanan how to be respectful and kind sa among mga silingan. Mas papa, ayo jud pangitag away sa silingan dong. Pero ang problema sa balay, sige ra mig away. No? Sige, tudloan mi sa among ginikanan, ay mo pangaway sa silingan. Okay, be more kind, be good to your neighbors. Pero ang problema tinuod, no? Wala na mo ginabuhat sa among balay. So sa ka man na pagbuhat sa gawas. Kaya sa sulod di man mo mahimo. Di ba? But I'm not, my parents did their best. And for that I'm thankful. After all, they're not perfect, but my parents are the best. Okay, ihatag nila ilang best nga madisiplina mi, nga mapadako mi og tarong. And ang ilang contribution, that's why I'm here, no? Matarong ko, nakaungan ko eskwela, taway akong ginabuhi tungod kay my parents did their best. But kung siya sa mga Christian, kung atong i-apply ni siya, no? Kung ganahan ka, pakita og tinutanay ng ugma, outside. Atong tagaan kung dako at kanang focus, no? Or effort atong paghinigugmay sa isig atong kaigsoon sa pamilya sa Ginoo. Ilisod kay nang moigugma ta sa gawas. Nga dili sa sulod wala dayta naka-experience of genuine love sa atong isig kaigsoon sa Ginoo. Wala struggle sa mga Kristohanon karon. Di sila kay balong sa unay papakita silang gugma to other people because they have probably wala sila kasulay experience a genuine love from the fellowship of believers. And the Bible encourages us to show love to fellow Christians because again, a fellow Christian is a family member of the family of God. And right now, I want us to search our hearts deeper. No, ako jud napakita ako ang tinutanay nga pagigugma sa akong igsoon diya sa pamilya sa Ginoo. Napakita bagyan ako ang tinutanay nga pagigugma niya in spite sa mga differences, in spite sa mga conflict, in spite sa mga concerns, no? Ako nang i-mention karon dire, kalamitan kani mga gagmay kaayo nga mga ato ra ipadaplin, mudako gyud na siya basta dili nimo isettle or tagdon dayon. Right? So ako na i-mention unsa ni siya nga mga gagmay kay hulmigas. Gagmay kay hulmigas pero kung makapaak man gani, agay nakita kayo, no? Atul kayo, burot. Pero gagmay na hulmigas, no? So nasa day mga struggles kinabuhi kay gagmay na kayo, di makita usahay, no? Ato ray padaplin pero grabe kayo epekto sa ato ang relationships as fellow Christians. Ako nang i-discuss karon buntag. I hope nga ato ni siya dawato, no? Nga gikan sa pulong sa Ginoo atong i-apply sa atong mga kagalingon aron mapakita ato ang tinud-anay nga paghigugma sa atong isig ka igsoon. And
from my experience no, of serving the Lord for 4 years na, no, makaingon ko nga relationship between Christians is not, rainbows and butterflies. Relationship between Christians can be as rough as if you are caught in the eye of a super typhoon. Grabe kayo. Gato ko sa una, nga nabuo ko na Christian, iko na kayo kung I'm with the people nga kanang mga Christians, so mga loving sila, mga caring, Dako kayong expectation silang pag-receive sa kuwas, bago nga Christian. Pero, sa kuwang, bago pa kong Christian, enjoy juga ko. Wala ko na nakita ang mga flow, ang mga behind the doors and the curtains, ng mga, But, sa akong papangalagod sa Ginoo, grabe juga kayo. Dahil kalisod ang pakig-relationship sa ato mga igsoon sa Ginoo. Especially if nangalagad ka sa Ginoo kay kung nangalagad ka sa Ginoo, kasi tubag sa front. So ang enemy, di na siya malipay nga nagmarcha mo front, no? Sa pag-advance sa kingdom sa Ginoo, i-try ang best nga ma-damage ato ang relationship sa usag-usa. And if we're not careful, if we're not rightly walking with God, madala ta sa iyahang mga lies. Madala ta sa iyahang mga pangilad, sa iyang mga deception, nga muni siya. And then, madamage ato ang relationship. And maguba yung relationship, maguba sa lang ang function sa ministry. Mapiktahan ang ubang tao, mapiktahan ang tibok ministry, mapiktahan ang tibok church. And, di na siya ultimately makahatag og glory sa atuang Ginoo. Di na siya mo ay design ni God for us sa church. Ang design ni God para sa atua is to grow our relationship. Mutubo ta sa atuang matag-usa nga relationship. No, dili lang ta baby sa atuang relationship, but mo grow, mo mature ta sa atuang igsoon nga relationship. Kaya ang mga away sa bata, dili na sa dapat away sa mga tigulang. No? Ang ilog pagdulaan ng mga bata, di ba? Kung itong mga tigulang mag-ilog ug dulaan pa, kung sila na nagway. Kamoy na ihusga, no? Mga katigulang mag-ilog pagdulaan, sa may tawag na. Mga bata, buot. Alright? Wala pa sila grow sila ang relationship sa usa. So, kita nga mga Christian, if mo grow ta sa atong relationship sa usa, and then the Holy Spirit will enable us. No? Ako siya nag-discuss din karon, kung saan na siya. Kung matabangan ta, nga usaw na ito nga, papakita na ito atong love, na mulabaw atong love. No? Sa ato ang isikik, so hindi sa Ginoo. So, di na lang ko tugayon. Number 1, love steadily. Alright? In verses 7 to 8, 1 John, dear friends, let us continue to love one another. For love comes from God. Anyone who loves is a child of God and knows God. So kung i-highlight diyan, let us continue to love one another. Love steadily. Pasabot na guys. Christians, we have to have an unwavering love for fellow Christians. Kanang gugumang dili unta bugusog-usog taas karon din ubos mo din pura baga ng frequency sa kuryente. Di dapat na dapat straight ng pataas. Ato nga pagigumay sa atong isig ka Christian. Walay paglubad, walay pagkupas, nga ato nga relationship, ato ang pagiguma sa atong isig kay Igsoon sa Ginoo. When our love for our brother and sister in the Lord is put to the test, we will still choose to love them despite any misunderstanding or preferences over things. As I mentioned, kani siyang duha ka buok nga usa sa mga pinaka-main nga hulmigas nga usahay di na to tagdon, di na to i-deal dayon, di na to i-settle dayon, budako di sila mo cause sila dako nga impact sa ato nga relationships with our brother and sister in the Lord. So, number 1 here, ako sa pasawa ni, but anyone who does not love does not know God. Anyone who does not love does not know God. Pasabot na ni guys, wala ka ga-behave as unbelief. Christian ka, wala ka pakitagugma sa imong igsoon. Wala imong behavior is sama sa usa ka unbeliever. Nga wala ka ila sa
Ginoo mo. If Christian ka, if wala na pakita sa imo ang gugma sa Ginoo, kay wala ka naglakaw ng close sa Ginoo, wala kay intimate relationship God, wala kay personal nga devotion, wala kay personal prayer, wala kay serious nga relationship with God. Muna siya lisod kayo nga mapagawas nimo ang gugma sa Ginoo sa imong kinabuhi niya. Mahimo na kang mura kag unbeliever nga walay pagigugma sa imong musika. So, and sa kung ganiya, we have to have an unwavering love for our fellow Christians. Number one, ato i-deal is kaning misunderstanding. Kani ginagmay ra siya nga atong gitawag pa sa Bisaya pa nga wala nagasinabot. No? Akong butang example diri. For example, if we decided and agreed to do something like a church-wide event or activity, it's either someone who was not able to get or understand the main objectives of the event correctly, right? Or the objectives were not properly communicated, which will lead to misunderstanding. Ang uban, nagbuot-buot na. Kaya nga naman, wala sila naminaw insakto or tarong. Sa unsay tumong tuyo ano maghimo taw ingon aning activity, right? And another gagamay nga issue, concern preferences and routines. Maglalis unsay color, unsay music, unsay suoton, maglalis. Talisan pa na. Gisuot naman niya, yung kahubuon din, ilusin mong lain. Diba? Ginagmay kayo guys. Yung mga bagay, pag ginagmay kayo usahay, ato lang ipadaplin, pero kung di na ito i-deal dahil ito kagalingon, sa atong igsoon niya sa Ginoo, budak ko na siya, and it will lead to unforgiveness, bitterness, resentment, and destroy our relationships with fellow Christians. Right? So kung nakita nga marag dili proper or proper na siya, imong istoryahon in private. Duoto nimo ang tao, right? Kung sa sultihan nga bro, murag mas ikot, murag gani naka-suggestion ako idea. Dili kay imo dahil i-impose, no? Imo dahil ganang ipabuhat dayon. Kus ba ning kulo dayon? Kus ba ning music dayon? Kaya kung sinato. Right? Kay nay purpose kanang ang color ni gamit, ang muna siyang event nga gibuhat. So, kung Kristohanon ta nga natay Holy Spirit, if you're walking rightly with God, no, tagaan ka ng conviction nga mupalabaw imong gugma kasi sa imo ang personal nga preferences over minor things. Muna siya kung ingon nga, mulabaw jud dapat ang atong pagigugma sa tigsoon. Dili mulabaw ang ato nga unsay ato ang ganahan nga mahitabo. In Proverbs 17:9, love prospers when a fault is forgiven, but dwelling on it separates close friends. No wonder itong mga close friends, hinamutagan na to. Kaya, wala mo pasayloay sa usa. Wala mo kasahanay. Kita na ba nga mga sa tong culture, no? Di naman ito, kanang kiwahan na bigyan ka istorya. Okay? Ato na lang ato na lang ipalabay. Ang time na lang ang muhil, no? Sa nagkalugay muhil na to siya, pero mabikil ka usog. Nadugangan na katong imo ra kalabitan na ba sa to kay ato ang ibalik tong kaniadto, i-plus na to ang nitabo karon. Di ba? Kung dili pa jud mo pasaylo, i-plus pa gyud imong sa future. Grabe na gyud. And Christians should not behave like that. Nagitagaan tao, gugmagi ka sa Ginoo. Na-experience ka o ganang putli nga gugma sa Ginoo. Kung saan na sa klase sa gugma? Kung yun ganyan, steady nga love. We have experienced the unchanging love of God. Through what? Providing our needs. When we ask God of something we need, He provides. Because He loves us, He cares for us. So if naka-experience na mismo, no, as Christians, sa steady nga love sa Ginoo, dili siya lisod yun. May ipakita ni mo the same steady nga love sa imong isipig. So, diya sa pamilya sa Ginoo.
Except if wala nimo i-acknowledge ang provision sa Ginoo, ang pag-amping sa Ginoo sa imuha nga ihang gugma, mo na siya. Ang ato ang kakulangon sa pag-appreciate, sa pag-amping, sa pag-provide ni God sa itong kinabuhi, mo na siya ang usa sa rason nga dili ta mo-appreciate sa itong igsoon. Sa ginagmay nga mga butang, ilang gibuhat sa itong kinabuhi. Mas mulabaw pa ang ilang sayop na nabuhat. This is a good thing na nahimo nila or na-contribute nila sa itong kinabuhi. Dili dapat ingananan. No? Hindi dapat nato i-count kay ang love ra ba di siya keep of record of wrongdoings. If tinuod ka, nagugma sa imong isuon, dili ka mo i-keep, dili ka maglistaw. Hindi siya nakasala sa karon din, ug mo nakasala na po siya na ako din. Kung talo nakasala na po siya. No, love does not keep records of wrong. It's sa atong experience sa atong pamilya no, inanak ang kita sa mag-ihap, mag-isipanay. No? Ikaw na po, nalimot yung hugas. Asa na yung kanilabanan, sa kasako na. Ihapanay na. Kung ito ang culture. But if Kristohanon tano, hindi na dapat na ito isipon nga pabigat ng ato ang pagpangalagad sa itong asawa, sa itong bana. Ako na naminyo naman ko ron. Ako rin nag-embrace. No? Nga, kung na'y malintad, kay love man ako siya. Or kung siya, at kung mo gani siya, kung sa'y gibuhat nimo nga, ipakita nimo nga pagigugma sa katawo, ubalik yun na guys. More pa. Kung kapakita ka guba sa imong partner, imo siyang ipalangga, imo siyang itagaan sa iyang ginahan, ay, inong tikaw, balikan ka na, labaw pa sa imong expect. Tinuod na siya. O kung muna siya itong baton sa atong isikigsuon no, dili sa pamilya sa Ginoo, makita nimo gagigugma ka niya in just a small gesture, small ra kay nga kung igihatag nimo niya, expect jud ka kana siya, di jud na malimot sa imong gibuhat nga tabang sa iya. Gana kana siya mo tabang sa nimo. Because na-experience mo niya gikan nimo ang gugma sa Ginoo. Siya pud andam pud siya nga buhatag sa iyang gugma nga na-experience gikan sa Ginoo. Pinagis ang pinagis kinabuhi sa ubang tao. And dapat mo ito i-practice. Na malabaw jud ang atong paghigugmaay sa usa-usa over minor issues concerned sa ato ang mga relationship as believers. Loving one another is an obvious indication that God is among them. That God is with us. But if love is not found among fellow Christians, God is not seen in them. The world is already bitter. Christians shouldn't be. Dili ta dapat bitter. This world, this generation is specifically ilang gina-normalize kanang gitawag nga cancel culture. I-cancel ang mga tao, i-bash ang mga tao, uso na kayo, sa kalibutan ko na kayo, bitter kayo. And you know what? The enemy is happy about this. And the world is capitalizing on it. Nagdato pag-ayo ang kalibutan kay trending ang hate. Kita mga Christians, the difference that we can do is to love your fellow Christians so the world can see na napaday hope for genuine love. Napaday cure sa bitterness sa kalibutan. Makita nila from us, ng mga Kristohanon. Kaya dili lang ta religion, dili lang ta sect, dili lang ta gathering lang, no? Nga tapok-tapok na, then paguman, pauli, then murag wala lang. Murag walay na form nga relationship, walay na form nga community, no? Dapat inigtapok na to. Tapok yun, tapok. Pinundong mo ko sa una, sa mga parikada, magtapok mi, pali, kung dili mi kanang buyagon sa among landlady, no? Kung kanta-kanta, kung kanang mag-hangout mi, dili mo buyagon, di mo undang. Kaya naman naka-form me of strong bond, strong relationship. Nga kung it takes
strong force no para bulagon mi. Dapat iuna to ina atong band. Once makamit na together kanang wala jud gani any force from the outside to distract us because we are so consumed of our love for each other. Steady and wavering love for each other. Makita sa kalibutan na naay Ginoo diri na community. Because we are making a difference because of our love for each other. More gyud na guys, ang makapahimong unique nato. Ang gugma nagikan sa Ginoo nga ato ang experience sa ato ang community diri sa simbahan. Kung ato lang mapakita sa kalibutan, dili lisod nila nga ma-attract sila. Because the world is longing for love. Real love, genuine love. And Christians, we have it. We have that. We have received that kind of love. So I just want to also make a reference or example no sa relationship ni Peter and Jesus. Remember Peter? Itong committed kayo in words. May ka siya mo, Lord, I will die for you. Lord, wala makabulag na to, Lord. Inanita, Lord. Ha? Ano siya? Close kasi ng Jesus. Ano ko sila? Di ba? So, sila ka-close ni Jesus. But then, you know what happened? Peter, denied Jesus 3 times. And then, iya pang declare si Jesus. So, the same mouth yung gigamit to bless ilang relationship with Jesus Christ. The same mouth gigamit sa enemy to destroy the relationship. But, you know what? Jesus, it's not your silingan. It's not our silingan nga mudumot. No? Dili, willing mo pasaylo. Si Jesus Christ is so loving. And this story happened in John chapter 21, verses 15 to 17. Itong, after na siya sa resurrection ni Jesus Christ. Kita siya balik sa mga disciples, nasa ligamay talusado. And then verse 15, after breakfast, Jesus asked Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these? Yes, Lord, Peter replied, you know I love you. Then feed my lambs, Jesus told him. Jesus repeated the question, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord, Peter said, you know I love you. Then take care of my sheep, Jesus said. A third time he asked him, Katulong na, Lord. Lord, katulong na. Third time he asked him, Simon, son of John, do you love me? Peter was hurt. Siya pa nasakitan. No? Peter was hurt that Jesus asked the question a third time. He said, Lord, you know everything. You know that I love you. Jesus said, then feed my sheep. After all the challenges sa relationship with Jesus and with Peter, it is very important to ask this question. And we should ask this question also sa kung magalingon, do we love God more than this? Because the word this may refer to valuable things that we have to be willing to put aside and put God first as our first love. So when Peter answered, yes, Lord, Jesus responded, feed my sheep. What does that mean? It means to take care of fellow Christians. Okay? To feed my sheep means palangga, atimana ng mga Christians. And ibutang na ito ang kabuliw sa kay Peter. Jesus asking us, do you love me more than this? And if willing na mo respond, Lord, you know I love you. And Jesus is saying to us, take care. Love your brother and sister in the Lord. Show your love to them. Show your genuine love to them. Because to choose to love your fellow Christian is a straight reflection of your love for God. Jesus asked Peter 3 times, and Peter answered also 3 times, which means it is very important that our love for God and others is steady and wavering and changing.
the same frequency. If you happen to have conflicts or issues, minor conflicts with a brother or sister in the Lord, settle them immediately and love them still. Okay? Palabaw jud ang ato ang pagigugma sa ila. Right? Dila na to sila kung makita mo dapat kung makita mo ilang nawong o ilang shadow, dili ang imuhang ma-remember dayon sa una-una isang ilang mistake, ang ilang sayo, ilang sala na nagbuhat sa imuha or the conflict. But ang imong makita is the love of God, no? Nga mo ay nag-unite, mo ay nag-ikusa nato as one family. Mo na dapat na ato ang attitude nga mo gawas sa atong kasing-kasing sa atong kinabuhi if you are walking rightly with God. And this is the desire of God for Christians, right? That our love is consistent. Number 2, yan mo kadugayo, love sacrificially. 1 John chapter 4 gyapon ni siya, verses 9 to 12 kung basahon diri. God showed how much He loved us by sending His one and only Son into the world so that we might have eternal life through Him. This is real love. Not that we love God, but that He loved us. He sent His Son as a sacrifice to take away our sins. Dear friends, since God loved us this much, we surely ought to love each other. No one has ever seen God, but if we love each other, God lives in us, and His love is brought to full expression in us. We are to love fellow Christians more than ourselves. And ang enemy sa loving sacrificially, kabalo mo unsa? Selfish love. Loving sacrificially is putting others above you. Right? Unahon nimo nga imong igsuon mamit iya needs, right? We are to love fellow Christians more than ourselves. Brother or sister in the Lord has a need. We are to show love by making sacrifices to meet their need. As Christians, if your heart is right with God, you see a brother or sister in the Lord ganay kinahanglan, una kay Holy Spirit, no? Hindi na ang Christian. Dili jud ka makaingon nga, okay na siya. Ayura na siya. God will provide sa iya, no? Di jud na kung tinuod kang na kay Holy Spirit na kay pagigugma sa pagigsuon, di jud mo makaya nga mo talikod ra. Ngayon siya nimo nga na ako need. Bro, sis, imo rang talikdan. No? You cannot stand it, but help. Because you have also received or experienced the same love from God. If si Jesus Christ, niingon siya nga, ay di na ko. No? Sakit na kayo itong bunal. Iputangan siya og tunok, no? Iyang pag-antos, the passion, the suffering of Jesus Christ. Kung niingon si Jesus Christ nga, enough is enough. Wala na dayon itong pagpalansong sa cross. Maluwas na, dili. Ha? Kung wala gi-sacrifice ni Jesus Christ, iyang kagulingon dito sa cross, there will be no salvation for us. And we will not be able to experience genuine love. Because that is the only love na maka-satisfy sa tuwang kinapangita na gugma. Right? Kung wala, ipagkita ni Jesus Christ, ang iyang kagulingon as an example of sacrificial love, wala, di ka makaingon sa nagugma. No, ang makasatisfy sa tuwang kinabuhi. And if kita struggle tayo as Christians, if you are a Christian, if you are here sa akong last nga series break na message, no, maka-relate man ko. Kung wala, ako nang ikuan din ako i-explain gamay. Selfish love because if you are a Christian, you are not living under the control of the Holy Spirit, but is living under the control of the flesh. It means that Christian is doing what he or she wants. And we know what we want. We want our first. We want ourselves first. We want to prioritize ourselves. Okay? We have to love ourselves first before others.
That's our natural na murag pagkatawhanon. Naunahon jud mo imuhang kaugalingon. Dili ang imuhang isuon diya sa Ginoo. But if you are Christian nga naka-experience ka sa sacrificial love ni God sa ginabuhi, then it will not be hard for you to express the same na sacrificial love sa imong isig isuon. Kita ka nga siya kinahanglan mo sacrifice siguro kag gamay no nga matabang ni Maria. One practical thing karon ako ang isa sa inyo atong buhaton as Christians, if you are really serious helping your brother and sister in the Lord, because kabulutan nga kung maygon nga bro sis kinahanglan tabang nimo basta gani na imo duol maygon sila nga ngay tabang, usually money yun na kwarta yun na. When people ask of your help, usually kwarta ilahang kinahanglan. So as Christians, muna akong conviction nga gihatag sa Ginoo sa pagtuon ako ani, practical kaya siya. As Christian, if you are serious giving to those who are in need, nga igsuon mo sa Ginoo. Actually, bago na ako nagibuhat ay ako na suggestion na siya. Sa inyo ay ganahan mo. I believe you have to add additional savings account for sole purpose. Di mo tandugong, di mo hikapon. Mag-save kag money for that savings account. And then kung ay brother or sister the Lord, minanglan na akay, makuha para matabang. Guys, bago na ko ni-open ang bagong account. Savings, bago pa ko kusugod. Okay, ayaw mag-expect na kung mangayon mo na ako'y mahatag na ako. Alright? So, karon i-decide ko, Lord, ganahan ko kay imong kung gibless, kung extra, ako na siyang open ko bagong savings account, ako na siyang iputang dire. And if kung i-touch yung mong heart, nga if my brother and sister in the Lord nga may tabang, at least nako'y makuha. Nako'y makuha kanang savings ba, nga matabang na ko niya. And I know that this is from you. So, ako na siyang suggestion sa inyo, if serious good mo na nga, kanahan yung mong paggamit sa Ginoo to bless others, do this. This is I know challenging para sa ato ang naglisod financially, but muna siya ako ang challenge sa inyo if naglisod mo financially, karon nga generation, karon nga time is a time wherein if mangita jud ka og trabaho, makakita jud ka. Kung mangita ka extra income, makakita jud ka. Ang utana, nangita ba ta? Alright? So, ang usa sa advice, akong friend nga financial advisor, ayun siya. If ganahan ka nga dili ka mag-struggle financially sa imong decision nga buhaton karon, make sure to increase your income. Pangitag sideline. Pangitag asa ka maka-extra. Hindi ka tong extra, compound ba na siya mudako. And so, i-increase na mong income, pero dili na mo i-increase mo ang spending na lifestyle. Kaya kita na pag yun, kung makita tagda kong kwarta sa itong account, shopping! Di ba? Guys, ato na usbon, atong thinking about money. Kaya na ang kwarta gihatag na sa Ginoo sa duwa, not just to bless us, but also bless others. When makita ka kwarta sa imong bank account, taho kayo. Dapat atong unang mauna-unaan, set aside ka para sa church, set aside ka, gamay para sa pagalingon, set aside ka dako, no? Para sa puluhaton sa Ginoo. Wala siya nga usa na mga katabang ka sa bang tawo. Kaya i-bless mo ka extra. Alright? Do not always think mo palitin ka og muna mo na mga butang. Kana siya kanina yung mga butang. Di na siya matter kung usa nga brand sa pagdala ra mo na. Di ba? Bisan pa na og dili brand din mong suot pero libyo ka tanawon. Di ba? Di na siya matter. Pagdala mo sa tao. Pero importante nga buhaton mo is giunsa nimo pagdala ang blessing nga gihatag sa Ginoo. If you are being sacrificial, ganang
Pagkita nimo nga, Lord, I want to do this because I know bisag dili ni enough, but this can help. Makatabang na ni siya sa kuang igsoon diya sa Ginoo. If you want to take, no, if you want to take this a challenge, yung kang serious, i-level up mo yung ang paghatag, dili lang sa ministry, dili lang sa church, but personally, sa mga tao nga na I need. Alright? And Jesus Christ Himself showed great sacrifice. Akong ingon, no? In John 15, verse 12 to 13. Ingon si Jesus, this is my commandment, love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. This could mean for us that we have to be willing now to sacrifice our comfortable life. Akong ginandaan ako ang wife. So wala kami nagsugod sa mga kami niyo, no? Ako siyang gingan. Ako siya gitagaan ng expectation ba? Nga, kung income ta o dako. Atong una-una. Ang mga tao ang atong makapanan. Atong family, no? Una, then church, then mga igsoon sa Ginoo, then kita jud ang dapat nasa pinakanas. So ako siyang ginandaan nga kanang ganahan ko maki-income ta. Usa naman ang income usa naman. Combined process financially. So akong ganahan ko nga wala hira kita. So pag umano mo kasal, wala jud binag-get away. Kaya nga ito mo pang-get away, amo rin ito butang sa among savings account. Okay? Kabalo ko nga, naragay ibutang si God the person sa akong heart. No? Maybe the church will need this money na may mahatag, na may matabang. Okay, and then I know that the Lord will just help me increase my income. Then kabalo ko mo guys, sa nag-pray ko, nga i-increase akong income, ilagaan jud ko sa Ginoo, i-provide jud ko sa Ginoo bago nga client. If ako magbalo sa akong trabaho, dili ko magwawali ha. Akong trabaho dili ko magwawali. Alright? I just want to make that clear. Ngayon mo nga magwawali. Magwawali din siya, di may kwarta. Ano yung trabaho? Dili. Akong trabaho guys, pare-pare mo ni Noel o ni Chiran online, mga VAs, visual assistants. And man siya yung modern work karon. Si Luwin po, yung anak ni Kuya Luwin. Pare-pare may trabaho niya. So na may among kanang sweldo is not the same as sa sweldo sa trabaho kung ng regular work sa office, government, private. Okay? Ang amua by client. Okay? Pwede na siyang ang client, maduwag another client, or makuhaan. Depende sa imong discard sa kinabuhi. Diba? Kaya kanina client, for example, mura ko na siya, huwag nagmaligya ka, ako gikan mo ko life insurance. Right? Kasi kabalo life insurance. Assure yung life. Kanang if, for example, puribuyag, no? Palayo lang. Mawa ta ning kalibutan, no? Matakabalo para sa matakawang sa Ginoo, pero mawa mo kinabuhi sa kalibutan. Imong mabilin nga pamilya, naa sila, dili sila ma-zero financially. Kaya na sila makuha gikan sa imong life insurance. Muna akong ginabaliya sa una. Wala ko actually gabaligya, pero na yung mga tao ngayon magpa-advise, and then, mas maayo if na kay life insurance. Para mo sa ato mga Pinoy, dugang na sa bills, dugang na ako na balayaran. Anak ko, okay na itong is na ko. Yes, I is. Nga, pero nakabulan, di ulugan, di udangan na po. No? Gi-oriented may unsaon na mo nga, unsaon po na ang SSS, SIS, mga ganahan mga kabalo. Ito na mo na ako. Another session. Pero what I'm trying to say here is that sa nag-pray ko ni God, nga, Lord, mahal ko extra. Kung kinsa man galing, imong i-touch ang kasi nga tagahanap ko. But Lord, at the same time, please increase my income. Idugangan dahil ko sa Ginoo client. Munang na busy-busy ko, pero with the grace of God, tungod kaya nang pag-asawa nga uwihan sad, So akong trabaho, straight ayun. Hindi rin ako makatiman, sa balay. Sa unang wala pa siya.
beloved, no? Mo trabaho ko, manlaba pa, mo luto, mo silhig sa balay, ako tanan, no? Balin ka kuya. Di ba? Karon, kay makapokus ko work, and then malipay ko ganahan mo sa kasawa, kaluto, bisag napagod, pero with love man, di ba? So, yun na ang gibuhat sa Ginoo. Ipahimutang mi sa Ginoo, guys. Mga igsoon. If ka na, ito na imong pagpangayo sa Ginoo. Ihatag yun na niya. Right? Ito na yung imong intention nga, ganahan mo makita, mo extend sa imong gugma sa imong isig igsoon diya sa pamilya sa Ginoo. Pangayo ayaw ka ulog pangayo sa Ginoo. Kay ihatag din sa Ginoo imong pangayo kay kana siyang desire is desire na siya mismo gikan sa Ginoo. Kaya ka nag-desire to give, then He will bless you more for you to give more. Alright? So, pangayo sa Ginoo more para kahatag ka sa uban o more. Alright, let's continue. This, number 3, love sincerely. Alright, this is the same, in 1 John chapter 4, in verses 20 to 21, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people we can see, how can we love God whom we cannot see? Verse 21. Ito ba? Basahin ko pa. Verse 21. Verse 21, and He has given us this command. Those who love God must also love their fellow believers. Akong gi-highlight dito, guys, for if we don't love people we can see, how can we love God whom we can see? Pasagutan is, our love should be sincere and true. Okay? Sahira ba? Mayroon tanga, I love you, but you did not really mean it. Ano bang ganahan na ka nga, masulba tayo din, move forward tayo mo. For the sake of, moving forward, okay, I love you, I forgive you na. Move on na ta ha. Pero sa Ginoo tayo, wala, sa kising-kasing mo, wala na okay? Tinuod. Alright? You can say you love God, but there's, maglisod ka og sulti ba? Di ta makaingon 100%. It is impossible for us to say that this person truly loves God. Yun ang 100%. Hindi mo takita siya kasing-kasing, di ba? But the Bible says here, we can now know. Saan man, if kaya siya nga person, nagpakita o pagkikugma, magtinuod sa iyang isig ka, if you see this person is so loving, so generous, so caring sa iyang igsoon niya sa Ginoo, magkita niyo kanis siya, na-actually ito na yung gugma nga experience niya diyan sa gikan sa Ginoo. Muna siya, guys. Muna siya Ginoo sa Bible 3 nga kung ganahan ka nga makita ang gugma, no, nga imuhang ipadayag kumuhay ka sa Ginoo, dili sa lisod nga mapadayag nimo ang kanang the same love nga mapadayag nimo sa imong igsoon sa Ginoo. Ay sa imong igsoon sa pamilya sa Ginoo. It is not hard for a Christian, no, who truly loves God to show the same love that he experienced from God to his fellow Christians, to his brother and sister in the Lord. The struggle for us is fake love. Empty words and promises. Ganahan gud ka nga for the sake na lang. Sige. Pero sa tinud-anay, wala gud mo siya napasaylo. Sa tinud-anay, wala gud mo, dili gud tinuod imong words kung something nga, I love you, I care for you. I will be there, I will stand by you. Stand by you, asan makadapit? Stand by ra ka dito, no? But as Christians, sige in Proverbs chapter 15, verse 17, a bowl of vegetables with someone you love is better than steak with someone you hate. Kaon mong steak, pero way tagdanay. No? Kaon mong steak, pero ang ulo init kayo. May 5 taon tag-utan, no? Ay mong kukuyog, nagugmain mo, gahulitanay pa. Diba? Kalabasa, rana, pero healthy kayo.
di ba? Pero kaong kag steak pero bali away pod. So ing sa Bible nga instead nga kanang iyong pagkaon nga gi-share sa usa-usa, lami man or dili, ang pinaka-importante jud naamoy pag higugmaay sa isig usa. And the family of God, kabulong mo guys, we now share the same table of the Lord. We now share the same table. Imagine we are sitting in the same table of the Lord. And if you have a brother or a sister in the Lord na nakaka-conflict in that table, do you think mali pa yan, Ginoo? Actually guys, na verse na akong i-share sa inyo sa tuwa karon. Now in Matthew chapter 5 verses 23 to 24, Jesus himself told us this verse. Alright? So if you are presenting a sacrifice at the altar, every Sunday we go to church, we fellowship, we gather. So this is like the picture of this. Verse 23, so if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple, and you suddenly remember that someone has something against you. Sa gingon ni Jesus Christ, verse 24, leave your sacrifice there at the altar. Go and be reconciled to that person. Then come and offer your sacrifice to God. Imagine na, excited ka mo-worship, bihis na bihis kayo ba? Sunday's best kayo ka. Pagsimba naman doon na reveal si God sa mong heart na mong tupad, tanawa, di ba? Walay peace. Kailangan yung worship, pero siya, gatanaw ni mo, idumot. Hindi pa yan. Nag-worship naman niya siya, noon sa mani. Be reconciled to that person first. Alright? Tarong nga sa imong relationship, ano nga tao? Then balik o worship diri. Balik o offer sa imong praises, imong thanksgiving. Dabato na ko na. Imong mag-worship sa kuha, kung unahon sa imong reconcile imong relationship with your brother and sister in the Lord. So dili jud mayo ang igsoon, magsimba ta na natay kalibot-got, natay kalagot, natay nasilo sa atong mga igsoon niya sa Ginoo. Istoryahan na to. Bisag during the worship, doon naman siya. Brother, sister in the Lord, ikaw sorry. Sino ako, I realize that this is not good for us. Right? Then, tagaan din ka sa Ginoo, kahuros ng liberty, o peace sa imong kasing-kasing, sa imong pag-worship. Kasi worship ka, words lang, balag kung nagtingog niya, di ka nadawato sa Ginoo, imong kasing-kasing layo niya, tungod sa sala nga imong kabuhat. Tungod sa inyong conflict or unresolved issues with your brother or sister in the Lord. Guys, this is not my words. This is from the very words, from the very mouth of the Lord Jesus Christ, teaching us to take care of our fellow Christians. Muhatag pagpalang extra na pagigugma sa atong isig kay igsoon diya sa Ginoo. I know that these truths are kind of intense, but applying these truths, to love your fellow Christians steadily, sacrificially, and sincerely is what will make us unique from the world. The world will see the love of God in us, in action. Okay? Mugo na ikulang sa kalibutan. Love in action. Ang love sa Ginoo in action. May tabo na siya if kita magpakita og tinud-anay nga paghigugmaay sa isig usa. Atong isig kay igsoon. The world is searching for genuine love, and Christians, we have it. That same love that we receive from God. Remember, and I want to close with this verse. 1 John chapter 4 verse 19. Same sa gikan sa main passage. We love each other because He loved us first. This is referring to God. God loved us first. So, because God loves you with a steady, sacrificial, and sincere kind of love, you can love others just the same. Because God loves you,
With a steady, sacrificial, and sincere kind of love, you can love others just the same. Dili lisod sa mga Kristohanon. Mapakita og steady, sacrificial, ug sincere nga love sa igsoon, diyan sa pamilya sa Ginoo if siya mismo naka-experience og gugma nga steady, sacrificial, ug sincere diyan sa Ginoo. That's why akong gi-emphasize kaniya, if you are legit child of God, it's not hard for you to love others just the same. Kaya na si Jesus nagpuyo sa itong kinabuhi through the person of the Holy Spirit who will enable us to love others. And this is the fruit of the Holy Spirit in us. In Galatians, nakakabutang niya in Galatians chapter 5, no? The fruit of the Spirit is love. So if tinutanay ka, legit ka ang Christian, 100%, this is not impossible for you. But what we have to do is to be willing to put others first and to put aside sa mga ginagmay nga mga or mga minor nga mga butang, mga issues, i-deal dayon. And we have to be true with our words when we say, I love you, brother. I love you, sister, in the Lord. Hindi lang siya empty words, hindi lang siya empty promises. Because God loves you steadily, sacrificially, and with a sincere kind of love, we can love others just the same. The same love, a unique love, the kind of love that the world doesn't have. Makaya mo nakalimutan nga, crazy man siya nga versions of love way. Yes, it is crazy for them because the world does not have it. And Christians, we have this unique love na ma-share, mapakita nato sa kalibutan yung muna ilang